Magstay kami doon ng mga yan. Depende kuya kung ano. Mag-start kami siguro Monday. Kahit after na lang po ng birthday niyo. Hindi. Masyadong matagal yun. Maghihintay pa ba ng ganun? Pa-birthday ko, sa sarili ko, para sa'yo. Ayan. Sisimulan na namin bukas yung ano. Kung masimulan bukas, tapos hanggang matapos na hanggang kaya ng matiran. Yung ano. Hindi ako kailangan madali ko eh. Hindi pwede kuya kasi nga, ano sila. Kumbaga sa naka-labwerta yung ano. So yun po guys, stop po muna natin. So just heads up lamang po. In this video is pag-uusapan po natin itong naging vlog po nila Tekram tsaka ni Luis kasama si Kuya Bobby. Ito po ay patungkol nga po sa bahay nila Luis. Kung saan nga po, I believe this was a vlog last Sunday kasi sabi ni Tekram kinabukasan is pasisimulan na nga daw po yung bahay Monday. But then, sabi ni Luis na ano daw po, kahit na after na lamang daw po ng birthday ni Tekram, pasimulan yung bahay. Pero in-insist ni Tekram na hindi pwede na mag-antay ng ganun katagal kasi nga po kailangan na talagang masimulan para matapos na kaagad yung pabahay para sa pamilya ni Luis. So, sabi ni Tekram na parang pa-birthday na lamang ito ni Tekram sa kanyang sarili yung pagpapagawa or pagpapasimula nga po ng bahay para sa pamilya ni Luis. So, ibig sabihin lamang po talaga is talagang mahal na mahal po ni Tekram si Luis at ang pamilya po nito dahil nga alam mo yung mas naging mas priority po niya ang pagpapagawa nga po ng bahay nila Luis. I believe ang birthday ni Tekram is February 5 if I'm not mistaken. But then siguro sa araw po na iyan may kaunting celebration lang kasi ayaw ni Tekram ng bongacious na celebration, especially na nagpapagawa po sila ng bahay para sa pamilya ni Luis. Ang importante kay Tekram ngayon is hindi handaan kundi ang matapos nga po ang bahay nila Luis. So ibig sabihin lamang po talaga is talagang yung concern ni Tekram para sa pamilya ni Luis is andun po talaga kasi alam ni Tekram na sobra pong na-stress, sobrang nalulungkot si Luis sa nangyayari nga po sa kanyang pamilya dahil nga po sa biglaang pagpapaalis dun sa kanilang tirahan at napakadelikado po ng kanilang kalagayan po sa kasalukuyan dahil nga po napaka-open lamang po ng kanilang tinutulugan, so labas-pasok yung hangin, sa gabi napakalamig, napakaraming lamok, and yung mga gamit po nila is nasa labas lamang po, so napakadelikado. So kailangan talaga na unti-unti lang masimulan ang bahay para matapos na kaagad at meron na silang matulugan na maayos. Kasi sabi nga ni Luis, diba, na habang siya daw is nakatulog sa kama, nakahiga sa kama, nakatulog sa maayos na tahanan, yung kanyang pamilya nga daw is nagsisiksikan doon at walang maayos na matulugan or matirhan. Kaya yun din po yung naisip ni Tekram na mas importante, mas priority sa ngayon yung pabahay para sa pamilya ni Luis. Although naging plano na sana ito ni Tekram dati pa man, pero yun nga, nag-iipon pa sana ng pera si Tekram para at least lumaki-laki yung pondo para mas maging maayos po yung ipapagawang bahay. Pero yun nga po, dahil biglaan nga po ito, so yun, kailangan na ding masimulan yung bahay. At ang kapasalamat tayo ng malaki sa mga sponsors na nagmamahal po talaga kay Luis at sa kanyang pamilya kasi talagang to the rescue kaagad po sila at agad po sila nagpaabot ng tulong or ng pera para pandagdag nga po sa pabahay nila Luis. So ito, pagpapatuloy po natin ang panunood. Nangyari itong kinamama mo? Kasi ng precious. Biglaan po kasi. Ay, ba't ako'y sumagot? Biglaan lang po. Pinalis daw po sila po dun. Ay gagamitin na daw po yata yung... Ay, kasi hindi sa kanila yung bahay. po. Basta mag-aaral kang mabuti. Yan ang isa-isip mo. Nangyari sa kanila. Po. Kung sa inyo lang yung bahay na yun, yung bahay na yun, hindi kayo magpapaalis doon. Nag-aaral kang mabuti, Luis, kasi isa-isip mo yung nangyari sa mama mo. Hindi biro yung ganon. Po. Tama, dapat gawing inspirasyon ni Luis po yung yung nangyari sa kanyang pamilya, yung kahirapan ng buhay po nila.
Kasi malaki po ang may tutulong ni Luis sa kanyang pamilya kung sakali man na makapagtapos siya. Kaya kailangan po talaga niyang mas pagsikapan pa ang kanyang pag-aaral, mag-aaral ng mabuti para makapagtapos at mas makatulong sa kanyang pamilya. Mahirap. Ganyan talaga pag hindi sa ating properties yung tinatayuan natin. Anytime, pwede tayong paalisin. Kahit saan man, Luis, bihira lang ang may mabuting puso na panirain ka sa properties nila. Kahit doon man sa amin, kailangan talaga, pag gumawa ka ng maayos-ayos na bahay, kailangan talaga sa lupa mo yung patayuan mo kasi anytime pwede kang paalisin doon. Alam mo na lang sa amin, para basta yung sa akin, ipapadala ko na yung sa akin. Wala. 100,000 daw. Anytime na maumpisahan mo, Wait lang, 100,000 yung ibibigay ni Ninang Precious. Grabe talaga yung pagmamahal ni Ninang para kay Luis at sa pamilya po nito. Alam mo yung grabe, sobra pong nakakatuwa po itong ginagawa ni Ninang simula noon pa man para kay Luis kasi kumbaga hindi alintana kay Ninang na gagastos po siya ng malaki. Basta makatulong lamang siya kay Luis at sa pamilya po nito. At ngayon nga po, nag-pledge nga po siya ng 100K para sa pabahay or pandagdag sa pabahay para sa pamilya ni Luis. Kaya nagpapasalamat po tayo ng malaki unang-una sa Panginoon kasi nga po talagang ibinigay ng Panginoon si Ninang Precious para kay Luis. And of course, nagpapasalamat tayo kay Ninang Precious dahil nga po sa kanyang pagmamahal po talaga. Talagang ramdam po natin yung kanyang pagmamahal po talaga kay Luis at sa pamilya po nito. tayo na mag-uumpisa na kayo nandiyan na yun. Apo, Ninang. Ano po, Ninang, bali maghihintay po kami hanggang bukas. Tapos, gagawa yung plano din, bukas din. Tapos, depende po dun sa din. Para kasi mahirap po nga po na magplano na, ayun nga po, Apo, baka po may din, magpaabot din. Ito maisama po dun sa Pwede lang. Ang importante Kuya Remy, medyo may maano ka na sila ngayon. Opo. Tsaka iniisip ko, Ninang, yung parang pwede siyang, pagka ganong setup po siya, pwede siyang second floor pagdating po ng panahon. Dugtungan yung bahay. Opo, dugtungan. Maganda yung ganon, yung kumbaga may abang na ba, may nakaabang na para for example kung may pera ulit, so pwedeng dugtungan pang second floor para mas malaki yung magiging space po nila. Maraming kwarto na may ilalagay kasi marami din po sila I believe mga nasa more than 10 po yata sila sa bahay po nila kasi napakaraming kapatid din po ni Luis na maliliit pa. Ilan pa nakatira doon sa inyong Luis? Yung mga kapatid mo? Madami sila, Ninang. Bali, ilan silang maliliit, Kuya? Maliliit po. Oo. Ay, nahirapan mo siyang magbilang. Sili mo po yan ay maliliit. 5, no? Tapos, nandun si Ate Ella, Ate Julie, yung isang babae. Parang nagising yung natutulog kong kaluluwa sa nangyari sa Yung napanood ni Ninang. sitwasyon ng nanay mo, Luis. Na siya natulog. Paano sila nakatulog? Hindi ko malubos isipin kung paano sila nakatulog sa ganung sitwasyon na open yung area. Tapos may mga langgam pa doon. Ano ba tawag doon? Mga lamok. Yung langaw. Lamok. Opo. Yung po yung masakit doon, lamok, Ninang, yung mga malalaking lamok. Yun nga yun Baka yung may lamok pa dyan na yung tawag doon. Yung May dengue po. Yun ang delikado doon Dengue. Opo. Basta, Luis, isang puso mo yung Nangyayari. mama mo ngayon. Panood ko yung panood ko yung mo kanina. Tama yung sinabi mo. Basta, unan mo yung inspirasyon mo, yung nangyayari sa buhay ng pamilya mo. Huwag magmamadali mag-asawa.
hindi mo ang pag-asawa. Basta hanggat kaya, mag-aral ka. Kasi yan lang ang pag-asa mo. Yan lang ang pag-asa. Yaman na walang sino mang makakanakaw sa'yo. Tama. Ayan, tamang-tama po yung payo ni Ninang Precious at talagang dapat unahin yung pag-aaral bago ang pag-aasawa kasi yung tanging pag-aaral lamang po, yung tanging yaman ng isang tao na hindi kailanman mananakaw ng kahit sino man, yung dunong mo, yung kaalaman mo is hindi yan pwedeng nakawin ng kahit sino man at nasa isip mo yan palagi. At kasi pinag-aralan mo yan mismo. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now.